The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Morning, Pastor! Diretso na tayo agad sa'yo dahil alam po naming busy ka. Anong meron? Magandang balitang hatid mo ngayon, Pastor. Good morning, Ted, at good morning, Cha. Of course, wala naman tayong pinagkakaabalhang gano. Basta nasa-serve ang ating mission. Yan. Happy first anniversary muna. Yan. Hope Rising, Revealed City Church po sa Sunday, alas 9 po yan sa Fairmont Hotel Makati. Yan. Brad, Ted, and Cha. Eto na, Pastor. Si Happy Pretty B, no, yung lagi nating Happy Anonymous na tumutulong halos everyday ito. Kanina siya ngayon sumagot ng tuition fee nitong kapatid ni Glenn. Sabi niya isama mo daw siya sa prayers na gagawin mo ngayon at sa mga susunod pang araw. Pero sige, Pastor, inaabangan ka na nitong ating mga tagasunod, lalo na ng mga seniors at super seniors. Anong magandang balitang hatid mo sa amin ngayon? Yes, of course, Cha. Pag-pray natin yan. Happy 25th wedding anniversary muna, Harold and Jamie De Leon. Yung po mga hamon sa buhay o yung mga battles na tinatawag natin, purposeful po pala yan. May purpose yan. Kaya sabi nga ni James, ni Santiago, kapatid to ni Jesus actually, isa sa mga disipulo niya, sabi niya, mga kapatid, magalak kayo tuwing may dumaranas ng mga pagsubok. Parang, magiging masaya pagka may pagsubok. Parang hindi mo ma-wrap sa utak mo, di ba? Pero sinabi rin niya yung dahilan sapagkat alam niyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Madali po kasi sabihin na religious ka, faithful ka, kilala mo ang Diyos, pero sa good times madali sabihin yon. Pero in bad times, in times of trials and challenges at yung nga pong mga gyera o hamon ng buhay na pinagdadaanan, doon po talaga nasusubok yan. Kaya sabi niya, ang advice niya, tiisin niyo yung mga pagsubok upang maging kumpleto kayo at walang kulang sa buhay. Posible po kaya na kaya marami tayong mga pagkukulang, marami pa rin tayong hinahanap sa buhay, there's so much discontentment, ay dahil wala po tayong pagtitiis o perseverance pagdating sa hamon ng buhay. I don't know, minsan kasi po human nature natin, pag may discomfort, ang solusyon agad, dumiskarte. Kaya po sa budget, hanap na mautangan. Diba? Kina po sa budget, walang mautangan, ayan na, gagalawin yung petty cash. Okay? Hahanap ng illegal, kahit immoral. Hanap agad tayo ng human solution. So, una natin agad solution, masolusyonan agad. At ito pong temporary solution na to, pagka nakita mo, oy, madali lang pala. Nagiging habit mo na, eventually, nagiging lifestyle o kalakaran mo na. Kaya si Brad Ted kanina, may nire-report na ang lalaki ng tara sa custom. Nagsimula yan sa taong nakakinip, nagipit, at nasolusyonan sa pagiging illegal, and then, ayan na, hindi na matanggal yung ganyang klaseng kalakaran. Kasi nga po, hindi nagtitiwala sa Diyos sa kanilang daily provision. Sabi sa Santiago 1:12, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na pinangako ng Panginoon, kanino? Sa mga taong umiibig sa Kanya. Alam niyo po, gusto natin ng blessing ni Lord. Ayan po, nilatag ko na sa inyo ang key o ang sikreto. Hindi na ngayong sikreto kung paano maging blessed by God. Manatili rin daw po tayong tapat. Okay? Sapagkat, bakit? Ano motivation? Pagkatapos natin ito malampasan, may naghihintay sa ating greater reward. Hindi yung temporary na solution, but eternal na solution. Makikilala po natin ang Diyos mismo sa kalagitnaan at ang ating mga paghihirap ngayon. At ang pangako po niya sa mga umiibig sa Kanya, buhay na walang hanggan. Kaya po, again, before I end in prayer, lahat naman po tayo may pinagdadaanan. Ako po isang pastor. Wala pong exempted sa hamon ng buhay. Lahat po tayo dadaan dyan because it's a way for God to test. Totoo may pananampalataya mo sa akin o hinahabol mo lang ako dahil gusto mo yung mga magagandang bagay na makukuha sa akin? Or ako ba talaga ang hinahabol mo? So manalangin po tayo ng perseverance sa lahat ng mga tao may pinagdadaanan ngayon. Panginoon, mahirap po mamuhay dito sa mundo na to dahil ang daming challenges. Minsan nga traffic lang sa EDSA, nabuburyong na kami. Pero Lord, may mas malalaki pang hamon, physical, emotional, mental, financial. But Lord, lahat to ay nakadesign sa mundo na to dahil this is a fallen world. Kumbaga, hindi ito ang aming final destination. Ang naghihintay sa amin ay buhay na walang hanggan. At ang dapat lang namin gawin dito sa lupa, manatiling tapat sa iyo
dahil ang grasya mo ay laging available sa mga taong umaasa sa iyo. Malalampasan namin to dahil sa lakas na ibibigay mo. So Lord, sa mga lumalaban ng patas, lumalaban sa hamon ng buhay, palakasin niyo po sila. At even Lord God, si Happy Pretty Mommy, okay, Pretty B, Lord, kung anong pinagdaanan niya, Lord, in the name of Jesus, sa kanyang magandang puso, sa generosity niya, alam ko Lord, sinabi mo sa Bible, delight yourself in the Lord and He'll give you the desire of your heart. So ano man po yung desire ng buhay niya, igantimpala niyo po sa kanyang kabusilakan ng puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, muli po, salamat sa araw na ito. Salamat po muli sa magandang balitang hatid ng The Daily Brad. We pray, Lord, alagaan niyo po lagi si Brad Jeff, ang kanyang pamilya, at lahat po ng aming mga tagapakinig, lalo na ang mga nagbibigay po ng biyaya mula sa inyo patungo po sa mga nangangailangan. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Okay, Brad, salamat na marami. We'll catch you again tomorrow. Maraming salamat, Brad Ted. Again, congratulations po sa Rebuild City Church. Sa Sunday po, makita-kita tayo 9 a.m. sa Fairmont Hotel, Makati. God bless po. Ito ang Pastor Jeff nyo, your daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.